Welcome back sa ating channel, mga Itechi Warrior. Kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe and click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong video, talaga naman, ikaw ang unang maaambunan ng Chika Boom Boom about jutangan, credit, loans, and mga Ola reviews. Saan ka pa? Kay Team Marcos ka na? In today's video, yun nga, i-explain ko guys ang nangyari. Ano bang nangyari dito sa aking mga credit cards? Ito yung mga credit card ko from Security Bank and Citibank. So, I made a video sa TikTok and sa ating Facebook page na Team Marcos, TikTok account na Team Marcos. Kung napanood nyo yon, kinuwento-kwento ko yung pagkakaroon ko ng credit card na delinquent. Then after 8 years, biglang tumawag ang collection agency. Ngayon, hihimay-himayin ko ang mga nangyaring kaganapan sa buhay ng Itechiwa ninyo. Mga ite para ito magsilbing lesson learned na rin. And of course, para makapult na rin kayo ng aral, mga ganun. Ang arte. So, mga ganun lang sa tamang pag-handle ng kajutangan sa credit card. Lagi kong sinasabi sa inyo na kapag meron kayong mga ganitong tool or talagang oportunidad na magkaroon ng credit card, mga mima. At of course, kapag may mga loans kayo, be a responsible jutangera. And everything will follow, mga ite. So, ang nangyari back in 2015, nagkaroon ka nung first credit card ko was Security Bank. So, ito siya. Ito yung sa Security Bank Gold Mastercard siya. Security Bank Gold Mastercard. So, sinubukan ko lang mag-apply nung February. If I'm not mistaken, it was February 2015 ako nag-apply. Okay, so nasa first week siya. Mga first week ng February 2015, nag-apply lang ako online. So, napakabilis ng application process, mga mima. So, ang ginawa ko, talagang chinukchak ko lang yung website ng Security Bank at that time. So, parang sabi ko, ay, parang ang ganda siguro magkaroon ng credit card. So, meron akong mga ganung pag-iisip. Diba, na parang, paano kaya ang feeling na magkaroon ng credit card? Kasi may mga naririnig akong mga friends ko na may mga credit card, co-workers ko na may mga credit card. So, why not na magkaroon din ako ng credit card? So, ayun nga, medyo nag-search ako ng very light pero hindi pa ganun ka yung lawak ng aking kaalaman about pagkakaroon ng credit card. I don't even know what's the advantage and disadvantage na may mga ganitong rewards pala. Tapos, kapag na late ka, meron palang late fee. Pwede mo palang gamitin ito international. Mga ganun, mga basic about credit card, having a credit card. So, ayun na nga, chinukchak ko na. Sabi ko, why not? So, I tried applying for my first credit card. It was Security Bank Mastercard. And then, at that time din, buntis ang aking Diyosawa. Okay, buntis siya sa aming panganay na si Marcos. February din yung delivery date niya. Tita, delivery cesarean section, mga mimi. Pero hindi pa namin alam na cesarean section siya because expected namin is normal delivery ang gagawin nung doktor. Kaso, nagkaroon ng problema, emergency situation. Etong si Security Bank, nag-message siya sa email ko. So, nakatanggap na ako ng email, status ng aking application after 2 days. After 2 days, so first week ko ginawa yung application ng February 2015. After 2 days, meron na agad status. Sinasabi na congratulations, I was approved na daw ng Security Bank Mastercard. So talagang tuwang-tuwa naman Akira. Kasi nga, ay, parang trinay ko lang naman. So biglang approved na. I'm not sure kung ano nangyari that time, bakit ang bilis ng approval ng Security Bank. Kasi may mga nagtatanong sa inyo, bakit yung sahod mo, sinabi mo 15,000 lang per month sa call center, basic sahod mo. Tapos na-approve ka ng 85,000 na credit limit ng Security Bank. Paano nangyari yon? May mga nagtatanong sa inyo. So sabi ko, hindi ko rin alam kasi nga at that time siguro maluwag ang kanilang application process, ang Security Bank. Wala akong ka-idea talaga kung ano yung approve, kung magkano yung credit limit na i-approve, kung ano yung basehan ng pag-a-approve nilang ganong kataas na credit limit. Eh ako lang naman nag-apply tapos nagpasa lang din naman ako ng requirements ng payslip ko, ID ko, ganon. Ayun, ITR pinasa ko din para sigurado hindi ba. So na-approve naman. So I'm not sure kung talagang maluwag sila at the time. Basta ganon. I'm not going into that detailed na kasi nga hindi ko naman alam kung paano yung basehan ng approval ng Security Bank, diba?
So, basta nag-apply na lang ako and then na-approve ako, Mima. Tuwang-tuwa ako. So, ang ginawa ko, paano ko malaman yung credit limit nito? Walang sinasabing credit limit sa email. So, tinawagan ko agad-agad, Mima! Security Bank. Kasi nga, talagang atat na ako. Manganganak ang aking Diyosawa. Pero, chill-chill lang ako at that time. I was expecting to use this credit card for groceries, pambili ng mga diapers, mga gamot, and mga gatas, ganon, damit, 'di ba, ng sanggol, mga ganon. So basically, I will use it for the needs ng aking Junakis at aking Diyosawa. Mga gamot, mga ganon. Chill-chill lang ako kasi hindi ko pa naman alam na cesarean section siya, hindi ba? And then, tuwang-tuwa ako, na-approve siya, and then tumawag na ako sa customer service ng Security Bank. Then sinabi sa akin na yes, 85,000 ang aking credit limit. And then, ang ginawa ko pa, Mima, pinarush ko. O, dito. Diba? Atat lang si Mima. Pinarush ko yung card. Kasi it takes like parang 10 days, 10 working days. Sabi ko, pwede bang pakirush? Kasi nga, gusto ko, kailangan ko yung credit card para mag-purchase ng mga damit ng bata, mga ganun. Basta sinabi ko yung sitwasyon ko. Pinagbigyan naman ako, fast approval, Mima. So, after 3 days, diba? From my pagtawag, from the day na tumawag ako, after 3 days, dumating na yung card. Kasi nga, nasa within Metro Manila lang naman yung address ko, yung apartment ko at that time. So, pinadeliver ko na, pak. Ayan, tita. Inactivate ko agad-agad. Nag-purchase agad ako. Sinubukan ko. Ay, paano ba to? Sabi ko, pumunta ako ng SM. So, nag-purchase lang ako ng parang konti lang, grocery lang, para ma-swipe ko lang at mabigyan ko ng parang binyag. O, diba? Tare may paganar. So, swipe ko na Itechi Warrior, pak. O, ang taray, diba? Akala mo yayamanin na may credit card, 85,000 na credit. So, parang ang feeling ko noon, napaka-powerful ko because I have this credit card na anytime pwede kong gamitin kapag nagka-problema, kapag kailangan ko ng kapera, I can use it anytime. Ang taray, hindi ba? So, ayun, ginamit-gamit ko. And then, dumating yung after, siguro 3rd week na, Mima, nagkaroon ng emergency. Pumunta kami sa OB-GYN ng aking Diyosawa. Sinabi ng OB, kailangan na ng operation. Agad-agad kailangan nang i-admit si Diyosawa. Kasi nga, nauubusan na ng tubigelia yung kanyang tiyan. So, hindi na nakakahinga yung Junakis ko sa loob ng tiyan. So, ang ginawa, walang choice kundi cesarean section. So, nag-cesarean section ko. Buti hindi ko pa kinaskas ng sobra itong Security Bank ko. So, ang ginawa ko talaga, Mima, nag-cash advance Akira kasi nga yung hospital hindi tumatanggap ng credit card. So, ginawa ko, nag-cash advance ako para pambayad dun sa bill ng cesarean section, tourist fees and everything. So, ang dami kong binayaran. So, mahigit 50,000 pesos, Mima, kasi private hospital yun. Ayun na, may natira pa naman konti na credit limit, available credit limit. So, yun yung mga ginastos ko for the, panganganak and sa clothing, gatas, gamot ng bata. And then, Mima, parang may tumawag sa akin coming from, Citibank. Hindi naman ako nag-a-apply ng Citibank. Sabi ko, ha? Paano nyo po nalaman yung number ko? So, parang lang daw. Parang may nag-refer something. Hindi ko alam kung sino nag-refer. Hindi ko na inalam. So, sabi ko, may offer daw ako ng Citibank. So, eto naman ngayon, yung Citibank ko. Eto yung Citibank Cashback. Ayan. Eto, Visa. Ayan. So, tinakpan ko na yung pangalan ko. So, eto yung Cashback Visa. Kita nyo ba? Ayan, Citibank Cashback Visa, in-offer sa akin. So, na-approve naman Akira. So, sabi ko magpasa lang, sinabi niyong agent na magpasa lang daw ako ng ITR. And then, yung existing credit card ko, picturean ko lang daw. Kapak na. And then, after like, siguro mga ilang days, eto medyo matagal tong siguro umabot siya ng 5 days yung approval nitong Citibank. So, ayun na nga, na-approve naman Akira. So, tuwang-tuwa na naman ako. So, halos nagkasabay na itong dalawa kong credit card. So, greenab ko na naman kasi nga, di ba, nagamit ko na itong Security Bank. Diba? Nagamit ko na itong Security Bank for the hospital bill. So, kailangan ko ng isa pa. Kailangan ko ng backup pa, sabi kong gano'n. So, sige, i-grab ko na yan. So, greenab ko, na-approve naman siya. So, I just want to correct yung credit limit ko dito sa Citibank ko kasi I posted a video sa ating TikTok account and sa Facebook. Kung napanood nyo yun, sinabi ko 45,000 yung credit limit ko sa Citibank.
nagkamali ako doon. So, I just want to correct that. So, ang aking credit limit dito sa Citibank, 70,000. So, 70,000 sa Citibank, and then 85,000 sa Security Bank. Okay. Anong nangyari dito, Team Marcos, sa Citibank po? Bakit ka na-delinquent na naman? Bakit na naman ikaw na delinquent? Hindi mo na naman nabayaran? Hindi, kasi ang nangyari dito, ginamit ko siya for groceries, backup purposes, and of course, sa everyday use ko. So, talaga nung nagtatrabaho ako sa call center, kapag nagigipit ako, kapag hindi pa sahod, pecha de peligro, napabadaan ako sa grocery, sa SM, nagagamit ko siya, Mima. Isang malaking pagkakamali ko, hindi muna ako nag-isip kung gagamitin ko ba ito talaga, kailangan ko ba talagang gamitin tong credit card para bumili lang ganitong items sa grocery. So, hanggang sa naging ko na ugali, tita. Every time na papasok ako ng work, kasi nga napapadaan ako lagi sa grocery sa SM, nagagamit ko talaga itong Citibank. And then, one time, umuwi ako sa probinsya kasi syempre kailangan ko umuwi, 'di ba? At kumustahin ang pamilya ko sa probinsya kasi I was working sa Metro Manila sa Ortigas pa yon sa call center. And then nagamit ko din to make a purchase sa probinsya. So parang worth 10,000 above ganon. So pinaggroceryhan ko yung pamilya ko. Dito ko binili lahat. Ito yung ginamit ko pambili ng bigas, lahat ng mga needs. Mga ganun. So, parang hindi ako nag-iisip that time. Parang ma-swipe ko lang. Sige, may credit card naman. Pwede naman akong magbayad on a monthly basis kahit minimum payment. So, laging nasa utak ko yung minimum payment. May minimum payment naman. Hindi ko naman kailangan bayaran yung buong statement balance. Mga ganun. Yung iniisip ko, which is maling-mali talaga, Mima. So, after ko lang, lately ko na lang nalaman na nung na-delinquent na ako, nung wala na ako, nung hindi ko na nababayaran, Mima, lately ko na na-realize na, ay, hindi pa pala ganun dapat ang paggamit ng credit card. So, ang nangyari, nagkaubos-ubos na over-limit na, diba? Itong dalawa, na over-limit na yan. Nauna itong Security Bank na over-limit, hindi ko na nabayaran. After a year, na-delinquent na ako. Okay, na-delinquent na yung Security Bank. Eto, sumunod na. So, ang nangyari ngayon, tumawag yung collection department ng Citibank. So, tinanong ko bakit hindi ako nakakapagbayad. May mga past dues na ako. Sinabi ko yung sitwasyon ko, I was not able to pay na because hindi ko na-afford. Parang hindi na kaya nung aking sahod. Might as well, humingi na ako ng payment arrangement. So, pinagbigyan ako for approval, keme-keme road. Tapos, nag-initial payment ako. Tapos, binigyan na ako ng parang 48 months to pay. So, 48 months to pay siya. That's 4 years, hindi ba? So, ginawa ng installment, fixed monthly installment na yung binabayaran ko sa Citibank hanggang sa natapos ko na. Luckily, fully paid ko na to. Fully paid ko na. Wala na akong pagkakadyutang sa Citibank. Pero, ang masaklap, Mima, nagpakita itong delinquent account ko ng Citibank sa TransUnion credit report ko kasi nga naisip ko na i-check na yung credit report ko. Kumuha ko ng credit report ko sa CIBI, wala doon. Wala yung Citibank doon, hindi nag-a-appear. Kumuha ako sa TransUnion, doon nag-appear nga si Citibank. Okay? Doon siya nag-appear. Nandun pa yung nandun pa siya, delinquent pa rin siya, tita. Doon na fully pay ko na, pero ewan ko kung na-clear out na ng TransUnion yung delinquency ko doon. And then, ito naman si Security Bank. Ito si Security Bank, maswerte ako. Wala siya sa CIBI credit report ko. Wala din siya sa TransUnion ko. Hindi nagpakita doon, Mima. Wala siya doon. Parang hindi sinubmit. I'm not sure kung anong nangyari. After 8 years, Mima, may nag-email na partner ni Security Bank, Mima. After 8 years. But before that, marami nang nakahandle na collection agency sa account ko na delinquent na Security Bank. Nagbabayad ako doon, pero hindi natutuloy. So, laging putol-putol, Mima. So, parang umabot din ng mga years yung pagbabayad ko doon. Nagulat ako, may nag-email after 8 years. 8 years, tita, from different collection agency partner Security Bank. So, it was July 2023. May nag-email sa akin. Sabi, "Good day, Mr. Mark Kemerot.
This is from Beyond Borders under attorney blah blah blah. We would like to inform you that your account has been forwarded to our office due to non-compliance for your obligation on the bank. Oh, no. The security bank has two options for you to arrange this matter. Number one, amnesty program, wherein we can give you 20% discount from your total outstanding balance. However, you need to settle it for one-time payment. Number two, restructuring program. Here you can avail for monthly basis, but you need to settle half or 30% of your outstanding balance, then the remaining will be divided into months. Unfortunately, once you avail this offer, you're unable to get the discounted amount. Note, your account is due and demandable and subject for possible legal action or possible property evaluation. To avoid this situation, please give us an updated until tomorrow. So na shokot-shokot Akira kasi nga may paganon na, may pa-legal action na, tapos property evaluation, may Pag-ibig housing pa naman ako, tita. So baka mamaya hugutin, hindi ba? So nasyokot ako. So ang ginawa ko, tinext ko yung number na binigay sa akin. Then tumawag sila, nag-usap kami, Mima. So sabi ko, ang kaya ko lang po is yung restructuring program. I cannot do the one-time payment. So can you please help me? Ganon. Parang bait-baitan ako. Kasi ang bait nila. In fairness, itong collection agency na Beyond Borders, ang bait. As in talagang tutulungan. Bibigyan ka ng options, tapos advisean ka kung anong gagawin mo para masettle mo na yung outstanding balance mo. Parang, alam mo yon, yung ibang may mga ibang collection agency kasi na parang ang tataray nila kausap, hindi ba? Pero itong si Beyond Borders, tita, ang bait niya. So before that, ni-research ko muna kung legit ba tong Beyond Borders. So legit naman siya at nananalo siya sa daw, may mga customer service na siya, award. So talagang tinext ko na siya and then nakiusap na ako na kung pwede ba, ito lang yung kaya kong monthly payment. Parang ang inoffer ko 3,000 something. So nag-initial payment ako ng 3,000. That was July 29, parang ganon. And then ginawa na ako ng arrangement, yung agreement. So pinirmahan ko na siya, pak. So nakalatag na lahat doon yung account number ko, tama naman. Tapos yung outstanding balance ko, which is 84,113 pesos and 78 cents. So i-divide niya yan to 24 months. Tapos ang initial payment ko 3,000. And then kinompute niya yon yung remaining ng 84,113.78. Ini-stretch na niya sa 24 months. So ang magiging monthly amortization ko na is 3,379.74. Sabi ko, i-go ko na to. So talagang pinakpak ko na and then pinirmahan ko na, and then every first of the month yung magiging due date ko. So parang nakakaano na ako, ilang months na ako. I started August 1, 'di ba? August 1, 2023. So malapit na mag 1 year, tapos 24 months ang aking terms. So ayun, buti na lang may collection agency na ganyan, na mabait at handa kang tulungan para masettle na yung outstanding balance mo. Kasi natatakot din ako, baka mag-appear siya sa aking TransUnion. Bagsak na nga yung credit score ko, Mima. Madadagdagan pa. Di ba? Kumusta naman yung aking financial status, di ba? Kasi baka mamay busisihin yung aking property. Property naman, di ba? At saka kasyokot yun, na i-evaluate yung property mo, nakapag-ibig financing Itechi Waria. So lesson learned, mga Mima, kung kayo ay may mga credit card na ginagamit ngayon, alagaan nyo kasi mahirap ma-delinquent. Mahirap, as in talaga, maraming maaapektuhan yung credit history mo. Magpapakita yan for sure sa credit report. Nowadays, nagsasubmit na itong si Security Bank at major banks talaga sa CIC. So, magpapakita yan for sure sa either sa TransUnion or CIBI credit report ninyo. And it's such a powerful tool, financial tool, para jumangat-jangat tayo sa buhay. Itong mga credit card. So, hindi natin sila basta-basta babaliwalain na, ay, sige na, swipe na ako, pak. We really need to think twice, many times, bago gamitin ito. Diba? Bago gamitin. Not just because they are powerful,
sige lang, swipe na ng swipe, hindi ba? Without even thinking kung need ba natin ito or wants lang. Mga ganon. Below my means na ba yung paggamit ko ng credit card or beyond my means, di ba? So, kung talagang yung sahod mo lang mas mababa sa credit limit mo, mag-isip-isip ka, hindi ba? Napaka-importante, be a responsible jutangera, mga mima. Okay, so marami tayong, sa pagkakaroon ko ng credit card, marami akong natutunan. Ngayon, akala ko wala nang pag-asa na makapag-apply ako ng iba pang credit card. Luckily, after like ilang years, naging hiatus ako sa pagkakaroon ng credit card. Siguro 5 years, 6 years, gano'n. Naisipan ko mag-apply sa RCBC Bank. So, inapprove ako. Nagulat ako kasi inapprove ako ng RCBC ng hindi naman ganun kalaki, pero tinanggap ko na kasi nag-research muna ako before ako mag-apply. Maganda naman ang review ng RCBC credit card. Kaya grab ko na rin RCBC. Kaya hanggang ngayon inaalagaan ko yung RCBC credit card ko. Masipag sila mag-submit ng payment history sa CIC. So, ayun. If you haven't watched that video, meron akong video ng RCBC credit card. Panoorin nyo yan. Nowadays kasi marami ng features and benefits na pwede nating makuha sa mga credit card. Unlike before, nung 2015 pa lang nagkaroon ako nito, medyo parang limited pa lang yung mga features. Ngayon, meron na silang mga buy now, pay later options, installment options. Pwede mo nang i-convert a portion of your credit limit into cash. May mga may pa-unli pay na, unli installment, diba, buy now, pay later. So, bonggang-bongga na ang pagkakaroon ng credit card. And of course, may mga pa-travel insurance sila, complimentary travel insurance. So, kailangan yung alamin yung mga benefits na yun. And of course, kalakip ng pagiging responsableng jutangera, check ang terms and conditions, fees, charges, interest, payment due date, billing cycle, minimum payment, late fee. Alamin nyo lahat yan. Napaka-importante. Kasi that's how you handle and manage your kajutangan sa credit card. So, ang isa sa mga natutunan ko ngayon, lagi kong chine-check yung statement date ko. So, parang over na ba ako na paggamit ng credit card? So, kailangan ko mag-purchase ng appliances. Ay, wait lang. Kailangan kong hintayin yung statement date ko para hindi matabunan. Para hindi madagdagan dun sa existing billing cycle ko. So, parang mga ganun, di ba? May mga pag-ganun na akong naiisip. So, at least, di ba, natuto na Akira. Alam ko may pag-asa sa may mga delinquent na credit card, makipag-negotiate kayo sa collection agency. There's no harm. Just try it, di ba? I-explain nyo lahat. Be transparent. Bakit kayo na delinquent? Ako, naging honest ako Now, hindi ko na talaga kaya. Sabi kong gano'n. Nagdrama-drama ako. Hindi ko na talaga kaya kasi yung sahod ko ganito lang. Tapos meron pa akong ibang credit card na binabayaran po. So, gano'n. Maging honest lang kayo and then magbibigay naman ng options yung mga yan. Hindi ba? So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig and for watching again. Do not forget to subscribe and click the notification bell para every time na magkakaroon tayo mga ganitong video, kayong unang maaambunan ng Chika Boom Boom. Please follow our Facebook page at Team Marcos and of course our TikTok account. Maraming salamat. Bye! Diba ang taray? Ganon ang pagiging responsableng jutangera, mga mima.